Dali, magsalita ka. Hindi ko gusto kasi yung topic niya lagi ko lang kasi Wala, wala akong ballpen ko eh. Wala ako na ng notebook. I want po yung Bible sa Revelation 21 verse 11. Ay, lang. Nandun po yung mga mata. Are you ready, oh? Jera, oh. Hindi ko mababasa 21 11. 10 minutes lang. 10 minutes lang dyan. Ayan siya. Pag 10 minutes ka to, Apo. paano pa? Stop siya. Tapos, tayin mo lang. Tapos, tayin nyo record. May ano? The names written your own, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Ito po, nakalagay po dyan sa verse 12. Sabi po ni Balabani, the precious stone is the safety of the history of the priesthood. Sabi niya, sa Old Testament, meron po sinunod yung ministry of priesthood, o yung high priest na well-shown. Tama po ba kung hindi ako nakakamali? Wala po sa katawan. Sabi po doon, nakalagay po si Christian 12. 12 is represent Christ's perfection. Tapos siya po niya dito, Lucifer is the type of the ministering priest. Bali, meron po siyang tinuloy sa umpisa na si Lucifer, meron siyang 9 precious stones, pero hindi ko po alam kung saan type yun. Hindi ko na binanggit. Pakita lang ko po eh. Meron siyang 9 precious stones si Lucifer po. Sabi mo po doon, sabi, ang high priest, binanggit ko rin po niya yung sabi po ito, ang high priest po, pagpapasok niya sa holy place, kasi ito yung outer, outer place, inner place, holy place. Sabi po niya dito, pag ang isang priest, papasok siya dito, kailangan, may suot siyang bell dito. Hindi ka rin po ng bell, ang kanyang angkin, tumutunog po yun habang naglalakad siya, kasi malalaman nila na, pag hindi tumunog yung bell, patay na yung priest, at kailangan nilang bilahin. Kasi, kaya siya namatay, ito po problema. Sabi, kailangan sa isang high priest, ako ay sanctify or malinis. First din po niya yung 12 precious stones. Sabi dito, kapag pumasok siya dito na hindi siya sanctified, diyan pa lang po sa holy place na yan, mamamatay na siya. Kasi, natagpuan siya ng Diyos na hindi siya sanctified. Ang gagawin naman dito, yung nasa labas, ihilahin sa palabas para kunin. Kasi hindi nga pwede pumasok dito yung iba, kundi yung high priest lang na sanctified. Tapos, sabi ba, ito pa po. Ito. Meron pa po siyang dinagdag dito, sabi niya, hindi ko na alam kung anong verse. Sabi doon, you are predestinated and you are chosen of God. Bali sabi, if you are chosen of God, hindi ito, sinabi niya na pinili ka lang para sa purpose niya. Ito sabi, pinili ka niya for knowledge at ikaw yung napili para suotin yung 12 precious stones. Sabi niya. Tapos sabi pa niya, kung ikaw yung napili, kasama ka po dun sa perfection na tulad ni Cristo na na-perfect. Tapos buksan po natin sa Galatia 5:22 hanggang 23 po. Hanggang 23 po. Tapos yung isa magbukas kasi
2 Peter 1 verse 5. Gareth. Babasa ako na. 22. Natapos ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, pagpapahinuhod, magandang loob, kabutihan, pagkatapat, kaamuhan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Sino po ang babasa sa 1 Peter? So, 2 Peter 1:15. Sorry. Second. ako. 1:5. 2 Peter 1:5. And besides this, giving all diligence, add to your faith, virtue, and to virtue knowledge. Sige. I-compare niyo po yung verse na Galatians 5:22-23 and verse 2 Peter 1:5. Tingnan niyo po dyan yung alin yung hindi nabanggit sa Bible, kayo po magtingin. Okay. Alam niyo na po kung ano? Tatlong bagay po na hindi nabanggit sa Galatians 5:22-23. So, una, sabi niya, the knowledge, the godliness, tama po ba? Hindi nabanggit yung godliness. Check na lang po, sure. Saka yung huli is virtue. Sabi niya, pinaliwanag po ni Brother Francis yung virtue. Kapag ang alam mo po sa virtue, provided education sa pagpapahalaga. Tama. Yes. Tama. Tama na kita. Kasi nag-aral ko lang ngayon, nalimutan ko na yung point na ano ko eh. Okay. Pagpapahalaga na mayroon siyang dalawang kahulugan. Isang kahulugan po niya, yung virtue. Ito po. Ano yung kahulugan po ng virtue? Sabi ni Brother Francis, i-apply ko po ito mamaya dito. Sabi po niya, ito po, virtue is something gives significance. Sabi niya, kung meron kang virtue, pero meron kang revelation, pero wala yung significance of factor, baliwala yung, baliwala. Kasi nga, sinasabi po niya significance of factor, ito po yung nutrient. Pero nakukuha sa mga patriarch church o yung mga nagtuturo sa iglesia. Sila yung nagbibigay ng word of God, tapos tayo po yung mag-absorb. Kailangan ma-absorb natin yung nutrients nila kasi kailangan mo maabot yung perfection, walang iba kundi yung perfection.